Itinanggi ng kapitan na si Ellie de la Cruz ng Barangay Rosario, Pasig ang akusasyon ni Attorney Ramon Remolyo, Legal Counsel ng Industrial Enterprises Incorporated, na hinaharang niya ang pagbibigay ng permit para sa pagbabakod sa isang property sa nasabing lugar. Ayon kay De La Cruz, hindi maaaring maglabas ng permit hanggat hindi na ipapakita ang mga dokumentong magpapatunay na opisyal na naipasa sa IEI ang mahigit 1 hektaryang lupa. Batay sa titulo, ibang pangalan pa rin ang nakalista bilang nagmamay-ari ng property. Samantala, binanggit din ni De La Cruz ang pagdadala ng IEI ng mga armadong gwardya sa lugar na nagdulot ng takot sa kanila at sa mga residente. Humingi na rin ng tulong ang barangay sa lokal na pamahalaan at kapulisan kaugnay sa issue. Lumabas pa umano sa pahayagan ang issue na lalong nagdulot ng kalituhan sa publiko kung kaya't ninais ng kapitan na ilabas ang kanyang panig. Naging umpisa lang yan, nag-a-apply sila ng barangay clearance. Una, fencing. Kaso, may mga issue sa property nila na sabi ko, mag-submit muna kayo ng mga tamang dokumento before I issue any permit. Kasi kung mayroong naapektuhan na kapitbahay o kung sino man, ay pag nag-issue ako ng permit, siyempre sagot ko na yun. Medyo marahas sila. Kaya humingi ako ng tulong sa city mayor, kay Mayor Dico. Humingi ako ng tulong, sabi ko, Mayor, tulungan mo ko. Kasi may yung some sort of harassment na nangyayari. As a matter of fact, inistasyon ko yung tanod namin doon sa lugar. Humingi ako ng tulong sa pulis. Pinagbigyan naman ako, pati city engineering, nagpunta doon, tinignan yung sitwasyon. So, all is well. Although, alam ko, magpupumilit sila kasi malaking property at malaking issue, ang humihingi ng clearance, ibang kumpanya kaysa doon sa nakalagay sa title. Siyempre, ang basihan natin ng ownership is the title. Kaya sabi ko, hindi ko kayang magbigay ng clearance because of that issue. Pakibigyan nyo lang ako ng sufficienting ebidensya para naman tinutulungan nyo na rin ako na hindi ako malagay sa alanganin. Nagtataka nga ako bakit nadyaryo ba? Hindi naman ako kandidato, di ba? Hindi ba? So anyway, wala akong ginigibet. As a matter of fact, nung humingi sila ng barangay clearance, demolition ng mothballed bodega yun. Matagal na. So risky na to let it stay that way. Maganda nga, nag-request sila ng barangay clearance para sa demolition ng building na nasa gitna naman yun ng property. So binigyan ko agad. Kasi hindi naman kailangan na ang title kasi nasa gitna naman siya. So ay hindi ako nang gigipit. Pag tama, binibigyan ko. So ganun lang kadali. So hindi ko lang malaman kay attorney kung bakit he resort to this publication. Hindi naman, pwede naman na magbigay yun lang naman hihingi ko, yung proper document to prove that the property is really theirs. Wala sa pangalan pa niyo. So, paano gagawin ko? Whosoever is in my position will not issue as such a clearance. Ganun lang naman, wala. Pag meron nun, i-prove nila. Wala. Dito, wala akong pinipigil na. Walang pending na hanggat maaari pagdating nila. Kagaya nung yung bodega na yun, pagdating nila dito, nireview ko lang ng konti, sabi ko sa clearance department, release the clearance. Kasi wala namang malaking requirement na kailangan. Kaya nga natakot ako, kaya tumakbo ko kay Mayor. Kasi, ang dami mga gwardiya, mga hahaba ng armas. Yung pinapunta ko pa nga sila yung aming PI.
So, siyempre naman ako, tao rin ako, natatakot din ako eh. Siyempre, I have to resort to people who is in power to help us. Ganun lang naman. Kasi dito sa barangay, wala naman kaming property na may title na sigurado. Kahit ito eh, di ba? Nasa pangalan to ng city. Actually, tax deck lang ang hawak ng city rito. So, i-denominate sa amin. So, okay na yan. Pero this has long been existing. No? At dito, hindi ako nagre-require na pag government installations o development, basta tama. Hindi na ako nanghihingi ng mga clearances kasi contributor yun to the development of our barangay. Kagaya nung pinagawa nilang dito, yung kay Congressman Ricky, walang permit siya. Yung pinagawa ni Congressman Roman sa baba, yung 63 million na two-story basketball court and multi-purpose. Hindi ko na hinangan ng clearance kasi development tsaka government installation. Yung mga ganon, yung ginawa, yung dredging ng Toyo construction, Pasig River rehabilitation, basta nakita ko tama lang, hindi nakakasora, okay na yun, wala nang clearance. Hindi ako naniningil. At tanong mo sa kanila, hindi ako humihingi ng lagay. Wala, malinis tayo dun. Much more yung kaprasong multipurpose. Nasa pag-aari naman ng gobyerno. Wala kaming title dun, yung gobyerno yun. Basta alam ng gobyerno. Sabi naman, yung alluvium, ang may power dyan, government. We are government. So under the principle, power ng local government ko, ginagawa lang namin. Kaya lang, ang mabigat kay attorney, para sa bata, ay bakit yun? Hindi mo. Ang ganun. That's not the issue. Ang issue ay ito. Dokumento lang. Practice the document and that's it. Pay the necessary fee. Dahil negosyo yun. We will issue no problem. They're resorting to tactics. I think it's, it's unprofessional for him. Ako, hindi nga ako abogado, pero more or less, ano ko yung karapatan ng malagay? Kasi caretaker ako ng gobyerno. And I have to do everything to protect the interests of the government. Ano lang simple. As a matter of fact, I was the first to ask the help of the city mayor. Siya naman, natutuwa ako, inaktuhan naman niya. Nagpapunta siya dyan ng action line. Nagpapunta siya dyan ng engineering. Kaya naman, I have all the documents, lahat sa akin, dokumentado. Kasi natatakot nga ako, pati ako napapasama sa pulitin, di ba, ako kandidato. Pero si Mayor, wala, okay naman. Ano naman siya, pag alam niyang tama naman, aalalayan ka naman. So, proving that the property is rightfully belongs to them. At alam naman na abogado, what are the documents? Well, wala akong magagawa. If it is his opinion lang yan. Basta ko, as far as we are concerned, we are acting within the bounds of our power. Yan lang. No more, no less. Wala. Kung masasabi niya yun, una nasabi na niya. Di ba? Wala na akong magagawa. Una, karapatan nila yun, negosyo nila yun. Kami naman, obligasyon namin yun na to put everything in proper perspective and duly legalize. Gusto namin, kasi doon naman kumikita ang gobyerno, barangay. So bakit mo pipigilan? Pero yung mga government projects which is contributory to the development of our barangay, we assist them. Wala na yung permit and we assist them. Alam naman ng city government na pag nagpagawa sila dito. Ititimbre lang, may pagagawa.
Ano ba yan? Ano? Basta ng plano. Sige. Ano lang. So, kaya lang yung private, siyempre negosyo naman. Iba naman. Diba? Although contributory din sila sa development, pero kumikita, siyempre, i-share mo naman sa gobyerno yung what is due us. Ano na? May resibo naman yan. Wala naman yan na walang resibo. As a matter of fact, I did my own survey para ako I am safe. So, pag nagtalo yan, let the authority decide who is right. Wala man. Hindi kayo kailangan mag-away, di ba? Hindi kayo na mag-away. O, tama ako. Sabi ko, tama ako. Di, let the authority decide. Kung ang basihan is permit, hindi kailangang gibain ang ginawa ng gobyerno. Meron namang proper, process. Bakit siya magsasabing gibain? Si Mayor Vico nga, hindi nga kumikilos doon, sumulat siya. Ibig sabihin, si Mayor naniniwala sa sa stand ng barangay. Attorney, I am not claiming that I am absolutely right. No? You might be right also. Just put everything in the proper perspective. Tingnan natin kung kaya natin to resolve between us. Walang problema. Kung kinakailangan itaas natin sa mga DNR, kung sa city government, wala naman diferensya. Hindi naman ako nananakbo. So, ganun lang naman. Ano lang yun, yung dapat legalistic lang tayo. Actually, ang permit sa amin, this is the first time na nagkaroon ng ganyang issue. First time. Totoo, kasi magaan nga dito eh. Oo, magaan. Isang araw nga, bisita namin ng DILG, yung sa lupon namin, ine-evaluate nila ang performance ng lupon. This is different case. Nagulat siya, yung mga namin, filing dito, at saka pagpapile sa court. Walang bayad dito sa amin. We're not charging anything. Sabi, ano? Well, natutuwa naman ako kasi pag natutuwa yung mga tao namin, kaya mo namang i-sustain ang operation ng barangay without charging your people. Sige. Salamat din sa nabala tuloy kayo ng aga-aga. Anyway, maganda rin yung naiintindihan. Ako'y natutuwa yung site ko kasi pag lumabas sa dyaryo, nabasa, lalo na yung ayaw makita ako dito, natutuwa yun. Pero sa pamamagitan nyo, na-explain ko yung posisyon ko at siguro sana maintindihan nila. Salamat naman. Salamat sa inyo. Salamat naman. Matatandaan na noong November 2024 ay inilabas ng iNews Pasig ang balita kaugnay sa tensyon na namuo sa nasabing property. Bukas ang iNews Pasig para sa pahayag ng IEI. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.